pinag-aral mo nga, ginawa mong investment. Papaaral ka tapos kailangan kapag ikaw tumanda, dapat meron ka ding makukuha na ROI or return of investment. Wag naman. Habang sinusuportahan po natin ang ating mga anak, kailangan tayo po ay gumagawa na rin po ng pagpaplano. Makipag-usap din po kayo sa mga financial advisor. Lahat ng mga financial advisor, ina-up ko. Tapos kayo, galit na galit kayo sa amin. Mag-invest ka sa SMDC, ay naku, ang pangit dyan. Mahihirapan ka dyan. Sabay nung nag-check mo yung wall nung FA na yun, SMDC din pala galing. Mahalin natin ang trabaho dahil hindi po dahil sa pera lang. Mahalin natin ang ating trabaho dahil ang trabaho ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayo makapagtrabaho kung hindi naman tayo tinanggap. 'Di ba? Oy, malapit na nga pala ang pasukan. 'Di ba? August na ba yung pasukan ng mga estudyante? Oo, nako, samot sa aking mga gastusin na naman ang ating mga ang ating mga pinagkakagastusan kung kayo po ay may mga pinag-aaral ng mga anak. Oo. Nako, okay lang yung kabayan ka-updates. Talagang obligasyon po natin bilang magulang ang pag-aralin ng ating mga anak talaga. So, nako, lilipas din yan. Yung mga gastusin na yan, oo. Pero ang importante, tayo nga po ay nagsisilbing good provider para sa ating mga anak. Oo. Nako, mega super duper shout out po sa lahat po ng mga magulang or mga panganay like ate, kuya na nagpapaaral. Nako, isa po kayong tunay na bayani. Oo. And nako, kabayan ka-update sa baka naman may iba sa atin dito, pinag-aral mo nga, ginawa mong investment. Hindi po investment ang hindi po ito parang nagpapaaral ka tapos kailangan kapag ikaw tumanda, dapat meron ka ding makukuha na ROI or return of investment. Wag naman. Oo, wag naman kabayan ka-updates dahil nga po syempre bilang magulang, obligasyon po natin pag-aralin ng ating mga anak at kapag nakapagtapos sila po ay bubuo ng pamilya. Yung pamilya naman po ang magiging focus nila, 'di ba? Ang maganda pa rin dapat ay nagtatabi pa rin po tayo para sa ating mga sarili. Oo, so siguro pwede mong simulan sa simpleng pag-iipon. O eto, pagkuha ng property. Na pwede mo maging katuwan tuloy. na pwede mong maging katuwang balang araw. O di naman kaya, siguro maganda rin na kumuha po kayo ng insurance. Oy, hindi po ako insurance agent. Baka sabihin, insurance agent po ako or financial advisor po ako. Hindi po. For me nowadays, para sa akin, I think it's a must. It's a must na kumukuha talaga tayo ng mga ganitong mga ganitong mga investment, no? Para naman ma-secure ang ating future pag tayo po tumanda, 'di ba? Hindi lang tayo aasa sa ating mga anak, 'di ba? Pero ako bilang anak, it's your call, no? Kumbaga parang hindi man mag-ask ang magulang sa iyo. Parang siguro para sa akin, minsan mag-abot-abot din po tayo. Siguro abot-abot tayo ng mga 1,000 per week, basta maluwag sa kalooban, hindi yung parang pinaparamdam yun na pabigat sila or what. Kumbaga parang parang pagpapakita lang ng pagmamahal, 'di ba? Parang kahit magkano mang ibigay niyo, kabayan ka updates, malaking saya na po iyan na ibibigay po sa kanila. Oo. So, ako to be honest, ang ko talaga diyan bilang magulang talaga na dapat talaga hindi natin parang inaasa ang ating future sa ating mga anak. Okay, hindi talaga dapat inaasa sa ating mga anak ang magiging future natin. Dapat talaga habang sinusuportahan po natin ang ating mga anak, kailangan tayo po ay gumagawa na rin po ng pagpaplano. Okay, pagpaplano para pagdating ng araw kapag kayo po ay nagretiro, 'di ba? Ang hirap kayo nanghihingi lagi. Ako napapagod ako manghingi dati. Yung parang puro ka hingi ng hingi. O humingi ka ngayon, mauubos din naman 'yan. O mauubos din 'yan. Pag naubos, hingi ulit.
Ang hirap kaya ng gano'n, ang hirap ng lagi nanghihingi. Mas masarap na kapag ikaw ang laging nagbibigay, 'di ba? O so yun po kabayan ka-updates, no? Sa lahat po ng mga nagpapaaral diyan kabayan ka-updates, ayan, hindi po sila time deposit, hindi po sila investment. Oo, ito po ay obligasyon. Ito po ay ating ginagawa dahil mahal natin sila. Hindi dahil sa return of investment. Oo. O di kung bigyan man kayo balang araw, hindi maganda, pero maganda pa rin talaga na meron kayong naitatabi. O magtabi na kayo sa magtabi na kayo ng pera sa bangko in case of emergency. Ang daming paraan kabayan ka-updates, mag-invest ng property ngayon o after 5 years na turnover o hayaan mo muna yung umuupa, yung Airbnb na gabayad sa bank financing mo o hanggang sa na fully paid na yun na yung pagkakataon, yun na yung tamang panahon na ikaw ay mag-retiro, yung kikitain naman nun ay yung panggastos mo. O tapos or di naman kaya insurance. Oh, may mga ano naman. Ako wala akong alam sa mga ganyan-ganyan pero for me, mas nakakagaan ng buhay kapag may mga ganito mga programa, no? Makapag-usap din po kayo sa mga financial advisor. Ay nako ha, lahat ng mga financial advisor, ina-up ko. Tapos kayo, galit na galit kayo sa amin. Oo, kayo mga FA kayo ha. May mga ibang FA hindi maintindihan. Galit na galit sa amin. Oo, kesyo ano daw. Ewan ko. Samantalang ako nga sa mga client ko, ina-up ko mga FA. Kasi maganda rin na meron tayong nalalaman sa mga ganyan. Hindi lang dapat iisa ang ating tinitignan when it comes to investment. Kailangan, meron din. Pampabalanse. 'Di ba? O, samantalang yung iba, ba to parang kung kala mo, ay naku, nag-invest ka sa SMDC. Ay naku, ang pangit dyan. Mahihirapan ka dyan. Sabay nung chinek mo yung wall nung FA na yun, aba, SMDC din pala galing. Nag-SMDC din pala galing. Tapos, lalaitin mo, pag palibasa, hindi ka nagkaroon ng magandang ending sa, hay, nako ha. Oo. Kaya, wag dapat tayo nagsusunog ng tulay. Oo, wag magsusunog ng tulay kabayan ka-updates, malay mo. 'Di ba? Ako, lahat po ng mga napasukan kong trabaho, ng kumpanyang napasukan ko ng trabaho, talagang minahal ko. At hanggang ngayon, talagang nagtatatak pa rin talaga sa puso at isip ko yung mga pinasok kong trabaho. Yung ultimo mga kumpanyang mga napasukan ko kabayan ka-updates, hindi man siguro, kumbaga parang may mga goodbyes, may mga pagpapaalam, pero ito kasi ang mga, parang sila ang naging parte, kumbaga parang naging parte sila, papaano ako na mold, papaano ako na buo. Siguro, best example ko na lang dyan kabayan ka, Starbucks. Oh. Ay sa lahat po ng mga partners sa Starbucks, mega mega super duper shout out po sa inyong lahat. Sa mga hindi po nakakaalam, ako din po ay naging barista. Kasi yun talaga yung unang-una kong plano, ang maging barista. Oo. Pero alam nyo kabayan ka-updates, nung iniwan ko nga po itong trabahong to para sumama po sa aking ina, para makipagsapalaran sa industriyang kinagagalawan ko nga po ngayon, mula nung nawala po ako sa Starbucks, ang tinuro sa akin ng Starbucks, ano man ang trabahong pasukin mo, kailangan mahalin mo ng buo. Kapag ikaw daw nagtitimpla ng kape, kailangan daw with heart. Masaya ka, with passion. Kasi nag-reflect daw yun sa yung lasa, yung feelings mo daw, nag-reflect daw yun sa lasa ng ginagawa mo. Yung paglalagay ng whipped cream, kailangan with love. Mga ganun. Mga ganun pa. Kahit sa pagluluto, 'di ba? Di ba Jesse, pag nagluluto ka, pag nagluluto ka ng kaldereta, di ba yung tipo nakita mo yung mga pinaghahalo ka ng patatas, ng carrots, parang iba daw yung saya na naibibigay. Dapat daw masaya sa ginagawa mo. So, ako super happy ako kasi
Tingin ko ha, kabayan kapis, hindi ko din mamahalin ang mga trabaho na pasukan ko kung hindi ako nakapasok sa Starbucks. Kaya dapat talaga kabayan ka-updates, minamahal natin ang ating mga trabaho. Mahalin natin ang trabaho dahil hindi po dahil sa pera lang. Mahalin natin ang ating trabaho dahil ang trabaho ang unang nagmahal sa atin. Hindi tayo makapagtrabaho kung hindi naman tayo tinanggap. 'Di ba? Kaya ka tinanggap kasi may nakita sa'yo na hindi mo nakita. Hindi ko alam pa tayo umabot sa trabaho. Oo, hindi ko alam kung saan tuloy na pupunta ang ating programa ng ating podcast, no? So, again, muli kabayan kapis, ako po lang po ay babalik po ulit dito, no? Hindi po investment ang ating mga anak. Oo, gawin na rin yun dahil mahal natin sila. Hindi dahil sa balang araw sila ang magsasalba sa atin.